Ang tunog ng rumaragasang gulong ng stretcher sa makintab na sahig ng A.C. Jude Medical Center ay musika na sa pandinig ni Liana. Isang musika ng kaguluhan ng pag-aagaw buhay. Male, 45, multiple stab wounds. Vitals dropping, sigaw ng isang paramedic. Otomatikong kumilos si Liana. Ang pagod mula sa 10 oras na shift ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na adrenaline. Room 3. Prepare 2 units of Type O. Paging E. Santos, Stat. Ang emergency room ay parang isang magulong sayaw. Bawat galaw ay kalkulado, bawat segundo ay mahalaga. Sa gitna ng lahat, si Liana ay kalmado, isang haligi ng katatagan. Ito ang mundo niya. Isang mundong pinili niya, isang mundong pinaghirapan niyang buuin para sa sarili niya at para sa nag-iisang anghel ng buhay niya. Nang medyo huminahon na ang sitwasyon at naipasok na sa operating room ang pasyente, saka lang naramdaman ni Liana ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sumandal siya sa pader, pumikit sandali at huminga ng malalim. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng cellphone sa kanyang bulsa. Agad nang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam na niya kung sino ito. Hello, Gintay Little Angel, malambing niyang sagot. Ang boses niya ay bumaba mula sa otoridad ng isang head nurse patungo sa tamis ng isang ina. Mama! Uwi ka na po, tanong ng maliit na boses sa kabilang linya. Puso ni Liana. Ang tinig ni Gia. Napatingin si Liana sa orasan. Halos 10:00 na ng gabi. Malapit na, baby. May inasikaso lang si mama na pasyente. Kumain ka na ba? Did Tita Marisol give you your dinner? Opo. Chicken joy po. Pero I miss you na, mama. Parang may kumurot sa puso ni Liana. Ang bawat minuto na malayo siya sa anak niya ay parang isang maliit na pagdurusa. I miss you more, you my love. Pag-uwi ni mama, I'll give you the biggest hug and 1,000 kisses, okay? Matulog ka na. Maaga pa ang pasok mo bukas. Okay, mama. I love you. I love you most, Angela, sagot ni Liana, gamit ang buong pangalan ng anak. Good night. Pagkababa niya ng telepono, parang nabunutan siya ng tinik. Si Gia ang kanyang lakas. Ang kanyang lahat. Para sa batang iyon, kaya niyang harapin ang anumang pagsubok. Grabe, Liana. Nakita mo na ba, bulong ni Beth, isang kapwa nurse, habang nagpupunas ng mga instrumento. Ang alin, kunot noong tanong ni Liana. Yung bagong head ng cardiothoracic surgery. Dumating na kanina. Grabe, parang artista sa gwapo. Galing pa daw sa Amerika. Umiti lang si Liana. Sanay na siya sa mga ganitong chismis sa ospital. Talaga ba? Mabuti naman at may bago na. Hirap na si E.A. Santos mag-isa. At ang pangalan daw, De Leon. Pamilyar, no, dagdag pa ni Beth na parang may iniisip. Sa isang iglap, tumigil ang paghinga ni Liana. De Leon. Isang apelyido na 8 taon na niyang pilit na binubura sa kanyang isipan. Isang apelyido na kasama sa bawat panaginip at bangungot niya. Hindi, sabi niya sa sarili. Impossible. Maraming De Leon sa mundo. Pinilit niyang humiti kay Beth. Sikat na apelyido kasi. Sige, ay check ko lang ang mga charts. Naglakad siya palayo, pero pakiramdam niya ay may yelong unti-unting gumagapang sa kanyang likuran. Bawat hakbang ay pabigat ng pabigat. Pilit niyang iwinaksi ang kaba. 8 taon na. 8 taon na ang nakalipas. Ang multo ng kahapon ay dapat manatiling nakalibing. Papunta siya sa nurse station nang biglang tumahimik ang buong paligid. Ang kaninang mga nagbubulungang residente at nurse ay biglang tumayo ng tuwid, mga mukha ay puno ng paggalang at kaunting takot. Sinundan ni Liana ang kanilang mga tingin. At doon, sa dulo ng pasilyo, nakatayo siya. Mas matangkad. Mas malapad ang balikat. Ang buhok ay mas maikli, mas propesyonal. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit sa ilalim ng kanyang puting coat. Ang porma niya ay sumisigaw ng kapangyarihan at tagumpay. Pero ang tindig, ang paraan ng paglakad, ang malamig na aura walang duda. Nanigas si Liana sa kanyang kinatatayuan. Ang hawak niyang chart ay halos mabitawan niya. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Nagpatuloy ito sa paglakad, kasunod ang hospital director.
Ang mga mata nito ay diretso ang tingin, sinusuri ang bawat sulok ng kanyang bagong teritoryo. Hanggang sa napadako ang mga mata nito sa kanya. Ang mga pamilyar na matang iyon, madilim, malalim at ngayon puno ng yelo. Tumagos ang mga ito sa kanya, pero walang bakas ng pagkakakilala. O baka naman, mayroon, pero perpekto niya itong naitago. Huminto ito sa harap niya. Ang amoy ng kanyang pabango, isang bagay na hindi pa rin niya malimutan, ay bumalot sa kanya. Tumahimik ang mundo ni Liana. Ang naririnig na lang niya ay ang kabog ng sarili niyang dibdib. Ang hospital director ang bumasag sa katahimikan. A.S.D. Leon, this is Nurse Liana Reyes, one of our most senior nurses here in the ZC. Hindi umiti ang doktor. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig sa kanya, malamig at mapanuri. Nurse Reyes, I presume. Ang boses niya. Mas malalim, mas mababa, pero iyon pa rin ang boses na minsan ay bumubulong ng mga pangako sa kanyang pandinig. Ngayon, ito'y tunog ng isang estranghero. Isang makapangyarihang estranghero. Tumango lang si Liana, hindi magawang magsalita. I'm E.C. De Leon, pagpapatuloy nito, ang bawat salita ay matigas at formal. See me in the office. Saglit itong tumigil, na para bang sinasadya ang bawat sandali ng kanyang paghihirap. Now. Nakatayo si Miguel sa harap ng malawak na bintana ng kanyang bagong opisina, tanaw ang kumikinang ng mga ilaw ng gabi sa Manila. Ito na. Ang rurok ng 8 taong pagsisikap. Ang pagbabalik ng isang hari. Miguel de Leon, Head of Cardiothoracic Surgery. Ang pangalan pa lang ay mabigat na, puno ng prestihiyo. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, sa likod ng mamahaling suite at ng maskara ng tagumpay, may isang apoy na nagbabaga. Isang apoy ng galit. Hindi niya inasahan na makikita siya dito. Si Liana. Pagkatapos ng 8 taon, narito lang pala siya. Sa ospital na ito. Ang babaeng nag-iwan sa kanya sa pamamagitan ng isang maikli at walang kaluluwang sulat. Ang babaeng bumasag sa puso niya at nagtulak sa kanya na maging ang taong siya ngayon, matagumpay, makapangyarihan at walang puwang para sa kahinaan. Narinig niya ang 3 mahinang katok sa pinto. Pasok, malamig niyang sabi, hindi lumilingon. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto, ang mga yabag na pamilyar pa rin sa kanya, kahit 8 taon na ang lumipas. Humarap siya, at doon, nakatayo si Liana sa gitna ng kanyang opisina, nakayuko, ang mga kamay ay magkahawak sa harap na para bang isang estudyanteng napapagalitan. Ang itsura niya hindi gaanong nagbago. May ilang linya ng pagod sa kanyang mga mata, pero nandoon pa rin ang Liana na minahal niya. Ang Liana na ipinagpalit siya para sa kung anong dahilan na hanggang ngayon ay hindi niya maintindihan. Pinatawag niyo po ako, sir, sabi nito sa mahinang boses. Sir. Napangisi si Miguel sa kanyang isipan. Ang formalidad. Ang distansya. Para silang hindi magkakilala. Para siyang hindi umiyak sa mga bisig nito noon. Umupo siya sa kanyang silyang leather, itinukod ang mga siko sa mesa, at pinagsalikop ang kanyang mga daliri. Tinitigan niya ito ng matagal, hinahayaang mabuo ang tensyon sa pagitan nila. 8 taon, Nurse Reyes, simula niya, dahan-dahan, ang bawat salita ay may bigat. 8 taon akong naghintay ng paliwanag. Ng tawag. Ng kahit isang text message man lang. Pero wala. Pagkatapos ng sulat na iyon, bigla ka na lang naglaho na parang bula. Nakita niya ang paglunok ni Liana. Sir, matagal na po yun. Wala na pong dapat pag-usapan. Wala, tumaas ang boses ni Miguel, hindi na napigilan ang sarili. Iniwan mo ako ng walang dahilan at sasabihin mo sa akin na wala na tayong dapat pag-usapan. I'm sorry, halos pabulong na sabi ni Liana, ang mga mata ay nanatili sa sahig. Sorry, tumawa si Miguel, isang tawang walang saya. Para saan ang sorry mo, Liana? Para sa pagsira mo sa akin? O para sa katotohanang nagawa mong mabuhay na parang walang nangyari? Hindi ito sumagot. Ang katahimikan nito ay mas lalong nagpagalit sa kanya. Gusto niya itong sigawan. Gusto niyang malaman ang totoo. Pero alam niyang hindi ito ang tamang lugar. Hindi ito ang tamang panahon. Huminga siya ng malalim, pilit na ibinabalik ang kanyang profesional na maskara. This is my department now, Nurse Reyes. I expect nothing but the best from ILA staff. Professionalism is key.
Walang personalan. Maliwanag? Opo, sir. Maliwanag po, sagot nito at sa wakas ay nag-angat ng tingin. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, pero mabilis din itong nawala. Good. You may go, sabi niya, at muling tumalikod para humarap sa bintana, isang senyales na tapos na ang usapan. Narinig niya ang muling pagbukas at pagsara ng pinto. Naiwan siyang mag-isa sa kanyang galit at pagkalito. Kinabukasan, pilit na isinantabi ni Miguel ang lahat. Naglakad siya sa mga pasilyo ng A.F. Jude, ang kanyang presensya ay nagdudulot ng katahimikan at paggalang. Kinakausap niya ang mga doktor, sinusuri ang mga pasilidad, ipinapakita sa lahat kung sino ang bagong amo. Pero sa bawat sulok, hinahanap siya ng mga mata niya. Si Liana. Nakikita niya ito mula sa malayo, abala sa trabaho, mahusay at episyente. Parang isang multo mula sa kanyang nakaraan na biglang nagkatawang tao. Dumaan ang maghapon. Nang papalubog na ang araw, napadaan siya sa lobby ng ospital. Mula sa ikalawang palapag, natanaw niya ang entrance. May isang grupo ng mga bata mula sa kalapit na eskwelahan ang naglalaro habang hinihintay ang kanilang mga sundo. At doon, nakita niya si Liana. Nakangiti ito, isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. Isang ngiting totoo at hindi pilit. Lumuhod ito para yakapin ang isang batang babae na tumatakbo palapit sa kanya. Isang batang babae na may mahabang itim na buhok at suot na uniforme. Mga 7 o 8 taong gulang sa tantiyan niya. Nakangiti lang si Miguel habang pinapanood sila. Marahil ay pamangkin. O inaanak. Isang masayang pag-iisip na bahagyang nagpabawas sa bigat ng kanyang dibdib. Pero habang papalapit ang bata kay Liana, at lalong lumilinaw ang itsura nito sa kanyang paningin, dahan-dahang nawala ang ngiti sa mga labi ni Miguel. Niyakap ni Liana ang bata ng mahigpit. How school, did I love? Narinig niyang tanong ni Liana, ang boses ay puno ng pagmamahal na kanina lang ay ipinagkait nito sa kanya. It was fun, Mama. I got his star in spelling, masayang sagot ng bata. Mama. Ang salitang iyon ay tumama kay Miguel na parang kidlat. Anak. Anak niya si Liana. Nang sa wakas ay humiwalay sa yakap ang bata at tumingala, doon tuluyang tumigil ang mundo ni Miguel. Hindi ang kulay. Hindi ang laki. Kundi ang hugis. Ang kislap. Ang mga matang iyon kilalang-kilala niya ang mga matang iyon. Ang mga mata na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Ang mga mata ng kanyang ama. Ang mga mata ng kanyang ina noong kabataan nito, na para bang kinopya at isinalin sa mukha ng isang anghel. Isang malamig na agos ang gumapang sa buong katawan ni Miguel. Nagsimula siyang magbilang sa kanyang isipan, ang isip niya ay tumatakbo ng mas mabilis pa kaysa dati. 8 taon. 8 taon siyang umalis. Ang bata ay mukhang 7, marahil ay magwawalo na. Ang mga numero ay sumasayaw sa kanyang utak, bumubuo ng isang konklusyon na napakasakit, napaka-imposibleng paniwalaan. Hindi. Hindi maaari. Pero ang mga matang iyon. Hindi nagsisinungaling ang mga mata. Nakita niya ang bata na may iniabot na drawing kay Liana. Tumawa silang dalawa. Isang perpektong larawan ng mag-ina. Isang larawan na dapat ay kasama siya. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang propesyonal na aura, ang galit, ang kapangyarihan, lahat ay biglang gumuho. Ang natira na lang ay isang lalaking nakatayo sa bingit ng isang katotohanang babago sa lahat. Napansin niya ang isang mas batang nurse na nakatayo, hindi kalayuan sa kanya, nakangitiring pinapanood ang mag-ina. Hindi niya alam ang pangalan nito, pero hindi iyon mahalaga. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niya ngayon na. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 libra. Excuse me, sabi niya, ang boses ay bahagyang garalgal, hindi na tulad ng sa isang head surgeon. Lumingon ang nurse, ang mga mata inanlaki sa gulat nang makita kung sino ang kumausap sa kanya. Sir, A.S. De Leon, ano po ang maipaglilingkod ko? Hindi pinansin ni Miguel ang panginginig sa sarili niyang boses. Itinoon niya ang kanyang paningin sa mag-inang papalabas na ng pinto. Sino ang batang iyon? Tanong niya, halos pabulong. Tumingin siya sa nurse, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa para sa isang sagot na kinatatakutan niyang marinig. Anak niya.
Ang mga sumunod na araw ay naging isang laro ng taguan, isang laro na alam ni Liana na hindi niya kayang ipanalo. Ang presensya ni Miguel sa Jude ay naging parang isang mabigat na ulap na nakabitin sa kanyang ulunan. Ang mga tingin nito, hindi na lang ito basta malamig. Nagbago ito. Naging mapanuri. Naging gutom. Gutom sa isang kasagutan na pilit niyang itinatago. Isang araw, sa kantin, naramdaman niya ang mga matang iyon na nakatutok sa kanya mula sa kabilang dulo ng silid. Napatingin siya at nakita si Miguel, hindi kumakain, walang kasama, nakaupo lang at nakatingin sa kanya. Agad na nawala ng lasa ang kanyang pagkain. Kinabukasan, sa nurse station, nagkataon na nandoon ito, nagrerepaso ng isang chart. Ngunit ang mga mata nito ay hindi sa chart nakatingin, kundi sa maliit na picture frame sa kanyang lamesa, isang larawan ni Gia na nakangiti, suot ang kanyang paboritong ribbon. Nakita ni Liana ang pag-igting ng panga ni Miguel bago ito mabilis na umalis. Bawat pagkakataon ay parang isang patalim na dahan-dahang itatarak sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang paghigpit ng bitag. Alam niyang may alam na si Miguel. Hindi pa niya alam kung ano, pero nararamdaman niya ito sa hangin, sa paraan ng pag-iwas sa kanya ng ibang mga nurse, sa bigat ng katahimikan sa tuwing papasok ito sa isang silid kung nasaan siya. Isang gabi, hindi siya makatulog. Bawat anino sa kanyang kwarto ay nagiging multo. Pumikit siya, pero sa dilim ng kanyang isipan, isa lang ang mukhang nakita niya. Hindi si Miguel, kundi ang ina nito. Si Doña Esmeralda de Leon. Nasa panaginip niya ito, nakatayo sa isang hardin, suot ang isang eleganteng puting damit. Ang boses nito ay kasing lamig ng yelo. Akala mo ba matatakasan mo kami, sabi ng Donya sa kanyang panaginip. Ang isang tulad mo ay walang lugar sa pamilya de Leon. Wawasakin ko hindi lang ang buhay mo, kundi pati ang buhay ng batang iyan. Napabalikwa si Liana, humihingal, ang puso niya ay kumakaripas. Pawis na pawis siya. Agad siyang tumakbo papunta sa kwarto ni Gia. Doon, sa ilalim ng liwanag ng munting night lamp, natutulog ng mahimbing ang kanyang anghel. Payapa ang mukha, ang mga pilik mata ay mahahaba, ang paghinga ay banayad. Lumuhod si Liana sa tabi ng kama, hinaplos ang buhok ng anak. Hindi ko sila hahayaang saktan ka, bulong niya sa natutulog na bata. Hindi, anak ko. Hinding-hindi. Ito ang kanyang sumpa. Ito ang dahilan ng lahat. Kinailangan niyang dalhin si Gia sa ospital kinabukasan para sa isang mabilis na check-up dahil sa ubo nito. Habang hinihintay niya ang resulta, pinaupo niya si Gia sa isang sulok ng waiting area na may dalang pangkulay at papel. Biglang dumaan si Miguel sa pasilyo. Nakita nito si Gia. Nakita ni Liana ang eksaktong sandali na iyon. Ang paghinto ni Miguel sa kanyang paglakad. Ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Ang propesyonal na maskara ay gumuho sa isang iglap, at ang nakita ni Liana sa mukha nito ay purong pagkabigla at isang emosyon na hindi niya mapangalanan, isang halo ng pagnanasa at sakit. Mabilis na tumayo si Liana. Gia, anak, tara na. Uwi na tayo. Pero huli na ang lahat. Alam na niya. Sa titig na iyon, alam na niyang tapos na ang laro. Naging maingat siya sa buong araw. Umuwi siya ng eksakto sa oras. Pero ang pakiramdam ng pagiging isang hayop na tinutugis ay hindi nawala. Gabi. Pagod na pagod si Liana pagkatapos ng kanyang shift. Ang tanging nasa isip niya ay ang makauwi sa kanyang anak. Habang naglalakad siya sa halos walang taong parking lot, ang tunog lang ng kanyang mga takong ang naririnig niya sa katahimikan. Hanggang sa may isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Napaatras si Liana, napahawak sa kanyang dibdib. Miguel, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Nakatayo ito roon, sa ilalim ng nag-iisang ilaw ng poste, ang mukha ay natatabunan ng dilim. Hindi ito galit na sumisigaw. Mas malala pa. Ito ay isang galit na kalmado. Isang galit na nakamamatay. Umuwi ka na, Migs. Pagod na ako, pakiusap ni Liana, sinusubukang lampasan siya. Ngunit humakbang ito, muling hinarangan ang kanyang daan. Hindi pa tayo tapos, Liana. Wala na tayong dapat pag-usapan, giit niya, ang takot ay gumagapang na sa kanyang lalamunan. Hindi ito sumagot. Dahan-dahan, may kinuha ito mula sa loob ng coat nito. Isang puting papel, nakatupi.
Inilahad nito sa harap niya. Nakakuha ako ng kopya nito, sabi ni Miguel, ang boses ay walang emosyon na lalong nakakatakot. Mula sa City Hall. Birth certificate. Nanigas ang buong katawan ni Liana. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Nakatingin lang siya sa papel, hindi makagalaw, hindi makahinga. Pangalan mo lang ang nakalagay dito, Liana. Mother, Liana Reyes. Father, unidentified. Itinaas ni Miguel ang kanyang tingin mula sa papel patungo sa mga mata ni Liana. At sa sandaling iyon, nakita ni Liana ang lahat ng sakit at pagtataksil na itinago nito sa loob ng 8 taon. 8 taon, Liana. 8 taon mo itinago sa akin. Lumapit ito ng isang hakbang, ang boses ay unti-unting pumipiyok sa bigat ng emosyon. Sagutin mo ako. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata, ang mga mata na minsan ay puno ng pagmamahal, ngayon ay puno ng pagdududa at sakit. Anak ko ba siya? Walang sagot. Hindi kailangan ni Miguel ng sagot. Ang pananahimik ni Liana sa parking lot, ang mga luhang namuo sa gilid ng mga mata nito bago ito mabilis na tumalikod at sumakay sa kanyang luma at maliit na kotse, iyon na ang kumpirmasyon. Ang kumpirmasyon na bumiyak sa mundo niya sa dalawa. Ngayon, nakaupo siya sa dilim ng kanyang malawak at mamahaling kondo unit. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng kanyang cellphone. Ang mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana ay tila mga bituing malayo at walang pakialam. Kanina pa siya nakatitig sa iisang larawan. Isang larawan na kinunan niya ng palihim noong isang araw, nang makita niya si Gia na naglalaro sa waiting area. Naka-zoom in ito sa mukha ng bata. Anak ko. Paulit-ulit na umalingaw ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. Sa isang iglap, bumuhos ang lahat ng emosyon. Galit. Isang nag-aalab na galit para kay Liana. Paano niya nagawang itago ito? 8 taon. 8 Pasko. 8 kaarawan. Ang mga unang hakbang, ang unang salita, ang unang ngiti, lahat ay ipinagkait sa kanya. Pagkatapos ng galit, dumating ang sakit. Isang sakit na mas malalim pa kaysa sa naramdaman niya noong iwan siya nito. Isang sakit na parang may pumupunit sa kanyang pagkatao. Mayroon siyang anak. Isang anak na hindi siya kilala. At sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang damdaming bago at nakakatakot. Pagmamahal. Isang mabangis at hindi maipaliwanag na pagmamahal para sa maliit na batang nasa larawan. Isang pagmamahal na nagbibigay sa kanya ng layunin na mas higit pa sa pagiging isang magaling na doktor. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Siya, si Miguel de Leon, na kayang ayusin ang sirang puso ng iba, ay hindi alam kung paano ayusin ang sarili niyang wasak na puso. Pero isa siyang taong may aksyon. Hindi siya sanay na nakaupo lang. Kung may problema, kailangan itong solusyonan. At ang problema ngayon ay 8 taon nang nawalang panahon. Kailangan niyang bumawi. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa ospital. Ipinagbilin niya ang lahat sa kanyang deputy. May mas mahalaga siyang kailangang gawin. Nagpunta siya sa pinakamalaking toy store sa syudad. Naglakad siya sa mga pasilyo na puno ng mga manika, mga laro, mga stuffed animals. Hindi niya alam kung ano ang gusto ng isang 7 taong gulang na batang babae. Kaya binili niya ang lahat. Isang dambuhalang teddy bear na mas malaki pa sa bata. Isang bahay manika na may 3 palapag. Mga kahon ng Lego, mga pangkulay, mga libro. Lahat ng sa tingin niya ay magpapasaya sa isang bata. Nang hapon na iyon, dala ang isang van na puno ng regalo, huminto siya sa harap ng isang maliit na apartment sa isang tahimik na subdivision. Simple lang ang bahay. Maliit pero malinis. May mga halaman sa paso sa harap. Malayo sa palasyo ng mga De Leon. Ito ang mundo ni Liana. Ang mundo ng anak niya. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Si Liana ang nagbukas ng pinto. Ang gulat sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng pag-aalala. Migs! Anong ginagawa mo dito? Hindi siya sumagot. Mumiti lang siya at sumenya sa mga taong nagbubuhat ng mga kahon mula sa van. Nanlaki ang mga mata ni Liana habang isa-isang ipinapasok ang mga regalo sa kanyang maliit na sala. Miguel, ano to? Ano nang ibig sabihin nito? Para kay Gia, sabi niya, ang boses ay puno ng pananabik. Para sa anak ko.
Sa sandaling iyon, lumabas si Gia mula sa kanyang kwarto, naakit ng ingay. Nakasuot ito ng pink na pambahay. Mama, sino po? Natigil ang bata nang makita ang bundok ng mga laruan sa gitna ng kanilang sala, at ang isang dambuhalang estranghero na nakatayo roon, nakangiti sa kanya. Hi, Gia, sabi ni Miguel, lumuhod para maging kapantay nito. I'm a friend of your mama. Ito, para sa'yo lahat yan. Pero hindi ngumiti si Gia. Sa halip, ang mga mata nito ay nanlaki sa takot. Dahan-dahan itong umatras, at pagkatapos ay tumakbo at nagtago sa likod ng mga binti ni Liana. Ang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa palda ng ina. Parang may pumiga sa puso ni Miguel. Gia, anak ti. Sabi ni Liana, hinahaplos ang buhok ng bata. Tumingin siya kay Miguel, ang mga mata ay maihalong awa at pagsisisi. Migs, hindi ganito. Anong hindi ganito? Tanong ni Miguel, tumatayo, ang pagkadismaya ay gumuguhit sa kanyang mukha. Sinusubukan kong bumawi, Liana. Sinusubukan kong ibigay sa kanya ang lahat. Hindi nabibili ang pagmamahal, Migs, medyo tumaas na ang boses ni Liana. Hindi mo pwedeng biglain ang bata ng ganito. Natatakot siya sa'yo. Tinatakot. Nagdala lang ako ng mga regalo, katwiran ni Miguel, ang boses ay tumataas na rin. Ano nang gusto mong gawin ko? Umupo na lang at maghintay ng 8 taon pa. Ang gusto ko, kausapin mo muna ako. Ang gusto ko, isipin mo muna ang mararamdaman niya, hindi lang ang gusto mo, sigaw pabalik ni Liana. Ang mga luha ay nagbabanta na sa kanyang mga mata habang lalo niyang yayakap ang nanginginig na si Gia. Hindi mo pwedeng bilhin ang pagiging ama, Miguel. Pinaghihirapan iyon. Ang mga salita ni Liana ay tumama sa kanya na parang sampal. Napatingin siya sa mga laruan, mga mamahalin, magaganda, pero walang buhay. At napatingin siya sa batang umiiyak sa takot sa likod ng ina nito. Bigla niyang naramdaman ang kanyang pagkatalo. Huminga ng malalim si Liana, pilit na pinapakalma ang sarili para sa anak. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng sakit at desperasyon. Kung ito lang ang alam mong paraan, sabi nito, ang boses ay basag, mas mabuti pang lumayo ka na lang sa amin. Mas mabuti pang lumayo ka na lang sa amin. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa isipan ni Liana, ilang araw matapos niyang isigaw ang mga iyon kay Miguel. May bahagi sa kanya na nagsisisi. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Miguel bago ito tumalikod at umalis, iniwan ang bundok ng mga laruan na parang mga monumento ng isang bigong pangarap. Pero mas malaki ang bahagi na nakakaramdam ng ginhawa. Isang desperadong ginhawa. Kailangan niyang protektahan si Gia. Hindi lang mula sa biglaang pagpasok ni Miguel, kundi mula sa paraan nito, ang paraan ng isang mayaman at makapangyarihang tao na naniniwalang lahat ay kayang bilhin at makuha. Iyon ang paraan ng mga delyon. Isang paraan na kinatatakutan niya ng higit sa ano paman. Pinilit niyang ibalik sa normal ang lahat. Ipinaliwanag niya kay Gian na ang itito na dumating ay isang kaibigan lang na masyadong nasabik. Itinago niya ang karamihan sa mga laruan at ibinigay ang ilan sa isang ampunan, isang bagay na mas naintindihan at ikinatuwa pa ni Gia. Sa ibabaw, bumalik na sa dati ang lahat. Pero sa ilalim, may nagbago na. Sa ospital, ang mga tingin ay mas mabigat. Ang mga bulungan ay mas malakas. Alam na ng lahat. O kung hindi man lahat, marami na ang naghihinala. Isang umaga, narinig niya ang 2 intern na nag-uusap sa pantry. Kawawa naman si Ethe de Leon, no? Biglang may anak pala. Swerte ni Nurse Liana, di ba? Jackpot. Napatigil si Liana sa may pinto, ang puso niya ay parang sinaksak. Jackpot. Ganoon ba ang tingin nila sa kanya? Isang babaeng nag-abang ng 8 taon para maningil? Hindi nila alam ang hirap. Hindi nila alam ang takot. Mabilis siyang umalis bago pa siya makita. Sa gitna ng kanyang shift, habang abala sa pag-aayos ng mga gamot sa nurse station, isang pamilyar na tunog ang nagpatigil sa lahat ng nasa paligid. Ang marahan, ngunit may otoridad na pag-click ng mga takong sa sahig. Isang pabango ang lumutang sa hangin, mamahalin, bulaklakin, isang amoy na hindi nababagay sa amoy ng antiseptiko ng ospital. Tumingala ang lahat. Ang kaninang maingay na istasyon ay biglang natahimik. Maging ang mga pasyenteng naglalakad sa pasilyo ay tila napatigil. Nanlamig ang mga kamay ni Liana.
Nanuyo ang kanyang lalamunan. Hindi niya kailangang lumingon. Kilala niya ang presensyang iyon. Ang presensya na bumisita sa kanyang mga bangungot. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, nakatayo ang reyna. Si Doña Esmeralda de Leon. Nakasuot ng isang eleganteng cream-colored dress, ang buhok ay perpektong nakaayos, ang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang mga labi ay may bahagyang ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng operating room. Naglakad ito palapit sa istasyon, ang mga mata ng lahat ay nakasunod sa kanya. Ngumiti ito sa head nurse. Magandang hapon. Nais ko sanang makausap si Nurse Liana Reyes. Ang pangalan niya, binigkas ng babaeng iyon, ay parang isang hatol. Naramdaman ni Liana ang mga tingin ng kanyang mga katrabaho. Si Beth ay napatingin sa kanya, may pag-aalala sa mukha. Tumango lang si Liana, pinipilit na maging normal ang paghinga. Sumunod siya sa Donya patungo sa isang maliit na waiting area na walang tao. Umupo ang matanda sa isang sofa na parabang ito ang kanyang trono. Itinuro nito ang upuan sa tapat. Maupo ka, Hija. Ang salitang Hija ay parang lason. Umupo si Liana sa dulo ng upuan, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid, ang mga kamay ay nasa kanyang kandungan. Tinitigan siya ni Doña Esmeralda ng matagal, isang titig na parang X-ray, na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Mukhang hindi ka natuto, Liana, mahinahon itong simula. Akala ko ba malinaw ang usapan natin noon? Parang may humigop ng hangin sa silid. Ang mga salitang iyon. Ang eksaktong mga salita na kinatatakutan niyang marinig muli. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, ma'am, pilit niyang sagot, kahit alam niyang walang saysay ang pagkakaila. Isang maikling tawa ang kumawala sa mga labi ng Donya. Huwag na tayong maglokohan. May mga mata at tainga ako sa lahat ng dako. Nalaman ko na ang tungkol sa bata. Bawat pantig ng salitang ibata ay puno ng paghamak. Wala kang karapatan, Liana. 8, 9 na taon na ang nakalipas, sinabi ko sa'yo na sisirain mo ang kinabukasan ng anak ko. Pero matigas ang ulo mo. Itinago mo ang bata. At ngayon, ano? Isang iskandalo. Ang pangalan ng mga De Leon na bahiran dahil sa isang pagkakamali ng kabataan. Mahal ko si Miguel noon, halos pabulong na sabi ni Liana. Pag-ibig, muling tumawa ang Donya. Ang pag-ibig ay hindi sapat para mabuhay, lalo na sa mundo namin. Si Miguel ay nakatakda para sa mas mataas na bagay. Mayroon na siyang perpektong babae na nakalaan para sa kanya, si Katrina Alcaraz. Matalino, maganda at mula sa isang pamilyang kasing antas namin. Isang babaeng makakatulong sa kanyang karera, hindi isang babaeng magiging pabigat. Parang isang punyal ang bawat salita. Pabigat. Iskandalo. Pagkakamali. Ano po ang kailangan ninyo sa akin? Tanong ni Liana, ang boses ay nanginginig na. Sumandal ang Donya, ang ngiti ay nawala na, napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang kailangan ko ay ang ginawa mo na noon. Lumayo ka. Pero ngayon, mas malaki ang pusta. Ilayo mo ang batang iyan kay Miguel. Dahil kung hindi nito tinapos ang sasabihin. Hindi na kailangan. Sa sandaling iyon, may isang anino ang dumaan sa salaming pinto ng waiting area. Pareho silang napatingin. Si Miguel. Papunta ito sa direksyon nila. Hindi nito sila nakikita ng malinaw dahil sa harang, pero palapit ito. Nakita ni Liana ang pagbabago sa ekspresyon ni Miguel nang matanaw sila. Ang pagkunot ng noo. Ang pagkalito. Hindi nito naririnig ang usapan, pero nakikita nito ang eksena, ang kanyang ina na kalmado at makapangyarihan, at si Liana na nakaupo sa kanyang harapan, ang mukha ay putlang-putla. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot na parabang nakakita ng multo. Ang multo ng kahapon ngayon ay nagbalik. At si Miguel ay ilang hakbang na lang ang layo mula sa pag-alam kung gaano ito katotoo. Nakita ni Miguel ang eksena na parang isang larawan sa isang pelikula, ang kanyang ina, si Doña Esmeralda, na nakaupo na parang isang reyna, at si Liana, na nasa kanyang harapan, ang mukha ay putlang-putla, ang postura ay nagpapakita ng takot. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa dibdib ni Miguel. Alam niya kung paano kumilos ang kanyang ina. Ang bawat galaw nito ay mailayunin.
Ang pagpunta nito dito, sa ospital, para kausapin ang babaeng winasak ang puso ng anak niya 8 taon na ang nakalipas, ito ay hindi isang simpleng pagbisita. Naglakad siya palapit, ang kanyang mga hakbang ay mabigat at may determinasyon. Pagpasok niya sa waiting area, agad na nagbago ang atmosfera. Ang lamig sa mga mata ng kanyang ina ay napalitan ng isang mainit na ngiti. Miguel, Hijo! Nandito ka pala. Tumingin si Liana sa kanya, ang mga mata nito ay nanlalaki, puno ng gulat at isang emosyon na hindi niya mabasa, takot ba o babala. Mabilis itong tumayo. Ma'am, sir, mauuna na po ako. Marami pa po akong kailangang gawin. At bago pa man makasagot si Miguel, mabilis na itong naglakad palayo, halos takbuhin ang pasilyo. Sinundan niya ito ng tingin bago bumaling sa kanyang ina. Ma, anong ginagawa ninyo dito? Bakit niyo kinakausap si Nurse Reyes? Tumayo si Doña Esmeralda, inayos ang kanyang damit at hinawakan ang braso ng anak na parabang walang nangyari. Huminahon ka, anak. Narinig ko ang mga bali-balita. Tungkol sa bata. Naisip ko lang nakamustahin siya. Bilang isang de Leon, responsibilidad nating alamin ang kalagayan ng ating mga empleyado, hindi ba? Ang paliwanag ay makinis. Masyadong makinis. Pero wala siyang pruweba. Ang nakita lang niya ay isang pag-uusap. Hindi niyo kailangang gawin yon, ako na ang bahala dito, matigas na sabi ni Miguel. Siyempre, anak. Siyempre, malambing na sagot ng ina, pero may kakaibang kislap sa mga mata nito. Halika na, umuwi na tayo. Nagpaluto ako ng paborito mo. May hapunan tayo ngayong gabi. Ang hapunan sa mansyon ng mga de Leon ay laging isang formal na okasyon. Ang mahabang lamisang mahogani, ang mga kumikinang na kubyertos, ang mga katulong na tahimik na gumagalaw. Dati, ito ang simbolo ng kanyang tagumpay. Ngayon, parang isang gininto ang haula. Nakausap ko si Tita Elena mo kanina, simula ni Doña Esmeralda habang hinihiwa ang kanyang steak. Ang anak niya, si Katrina, grabe ang papuri sa'yo. Katrina Alcaraz. Napakagandang pangalan, hindi ba? Napabuntong hininga si Miguel. Heto na naman sila. Ma, si Katrina ay kasamahan ko lang sa trabaho. Isang napakatalinong kasamahan pagdidiin ng ina. Maganda, matalino, mula sa isang pamilyang karespe-respeto. Isang babaeng nakakaintindi sa mundo mo, Miguel. Sa mga pressure na hinaharap mo. Isang babaeng maipagmamalaki mo na kayang tumayo sa tabi mo sa anumang pagtitipon. Ang bawat papuri para kay Katrina ay isang patutsada para kay Liana. Hindi ito sinasabi ng direkta ng kanyang ina, pero malinaw ang mensahe. Si Katrina ang nararapat. Si Liana ang pagkakamali. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang anak ko, ma, mariing sabi ni Miguel. At sino ang nagsabing hindi, sagot ng Donya. Pero kailangan ng isang bata ng isang buo at matatag na pamilya. Isang pamilyang may tamang pundasyon. Pag-isipan mo, Miguel. Para din ito sa kinabukasan ng apo ko. Ang salitang apo ko ay tunog pag-aari, hindi pagmamahal. Nawalan ng gana si Miguel. Ang tensyon sa pagitan nila ng kanyang ina ay mas matalas pa sa kutsilyong hawak niya. Kinabukasan sa ospital, tila sinadya ng tadhana na mag-cruise ang landas nila ni Katrina. May isang komplikadong kaso ng isang pasyente na may aortic dissection. Nagkaroon sila ng emergency consultation. Ang pag-approach mo, J.S. De Leon, is aggressive but necessary. I agree with your plan, sabi ni Katrina, ang mga mata nito ay puno ng profesional na paghanga. It's a bold move, but it's the patient's best shot. Habang nagpapalitan sila ng mga medikal na termino, naramdaman ni Miguel ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, kadalian. Walang drama. Walang nakaraang kailangang ungkatin. Puro trabaho, respeto at pagkakaintindihan. Sa isang sandali, naisip niya ang sinabi ng kanyang ina. Ang buhay sa piling ng isang tulad ni Katrina ay magiging simple. Maayos. Walang gulo. Pero hindi ito ang gusto niya. Matapos ang konsultasyon, nakaramdam siya ng panibagong determinasyon. Kailangan niyang makausap si Liana. Kailangan niyang ayusin ang gulo. Kailangan niyang ipaintindi dito na hindi siya susuko. Nakita niya ito sa dulo ng pasilyo, nag-aayos ng chart. Naglakad siya palapit. Liana D. Sa pagtawag pa lang niya sa pangalan nito, nag-angat ito ng tingin.
Nakita ni Miguel ang pagbabago sa mukha nito, isang mabilis na pagdaan ng takot. Hindi ito sumagot. Mabilis nitong isinara ang chart, tumalikod, at naglakad sa kabilang direksyon, lumiko sa isang pasilyo na parabang may hinahabol na emergency. Naiwan si Miguel na nakatayo doon, ang kamay ay nakaunat sa hangin. Isang malalim na pagkadismaya ang bumalot sa kanya. Bakit? Bakit siya iniiwasan na parang isang sakit? Pagkatapos ng lahat, hindi ba't siya dapat ang umiiwas? Siya ang niloko. Siya ang pinagkaitan. Pero heto siya, sinusubukang ayusin ang lahat, habang si Liana ay tumatakbo palayo. Hindi niya maintindihan. Ang takot sa mga mata ni Liana noong kaharap nito ang kanyang ina, at ang takot sa mga mata nito ngayon iisa lang. Gabi. Mag-isa si Miguel sa kanyang sasakyan, nakaparada sa tapat ng ospital. Hindi pa siya makauwi. Masyadong magulo ang isip niya. Nakasandal ang ulo niya sa manibela, pagod sa lahat. Pagod sa ina, sa trabaho, sa pagiging bigo. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang ingay na bumasag sa nakabibinging katahimikan. Nakita niya ang pangalan sa screen, Liana Reyes. Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na ba? Tatawag na ba siya para magpaliwanag? Mabilis niyang sinagot. Liana. Pero hindi isang paliwanag ang narinig niya. Ang narinig niya ay purong takot. Isang boses na basag, humihingal at puno ng sindak. Migs! Tulong, sigaw nito sa kabilang linya. Si Gia hindi siya makahinga. Ang biyahe papuntang AC Jude ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga kumikinang na ilaw at malakas na busina. Hindi maalala ni Liana kung paano niya napaandar ang kotse, kung paano siya nakalabas sa kanilang eskinita, o kung paano siya nakarating sa highway. Ang tanging alam niya ay ang bigat ng kanyang paa sa silinyador at ang imahe ng kanyang anak na nahihirapang huminga. Ang tawag sa telepono. Ang boses ni Tita Maricel na puno ng takot. Ang tunog ng pag-ubo ni Gia sa background. Lahat ay parang isang masamang panaginip. Pagdating niya sa emergency room, ang mundong dati niyang pinaghaharian ay naging isang dayuhang lugar na puno ng terror. Ang mga pamilyar na tunog, ang pagbeep ng mga makina, ang mabilis na pag-uusap ng mga doktor, ay hindi na tunog ng pag-asa, kundi tunog ng panganib. Nasaan siya? Nasaan ang anak ko? Sigaw niya, ang kanyang profesionalismo ay ganap na naglaho. Isa na lang siyang ina. Isang inang natatakot. Nakita niya sila sa isang cubicle. Si Gia, ang kanyang munting anghel, ay nakahiga sa isang stretcher, may oxygen mask sa mukha, ang maliliit na daliri sa dibdib ay may kulay asul. Cyanosis. Ang salitang medikal ay sumigaw sa kanyang isipan, kasabay ng purong takot. Gia, anak ti. Hagulgol niya, hahawakan sana ang anak nang may pumigil sa kanya. Liana, calm down. Isang boses. Ang boses ni Miguel. Nandoon ito, suot pa rin ang damit pang opisina pero may puting coat na sa ibabaw. Ang mukha nito ay hindi na mukha ng isang nagagalit na dating kasintahan o isang nalilitong ama. Ang mukha nito ay ang mukha ni E.C. De Leon. Kalmado. Nakapokus. May otoridad. Anong nangyayari sa anak ko? Tanong ni Liana, ang boses ay basag. We're running some tests. Her oxygen saturation is low. Mabilis, kailangan natin ng portable X-ray at stat, utos ni Miguel sa mga nurse. Kumilos ang lahat. Ang kanyang presensya ay nagdala ng kaayusan sa kaguluhan. Napaupo si Liana sa isang upuan sa gilid, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakatingin lang siya habang ang lalaking 8 taon niyang iniiwasan ay ang siyang namumuno sa pangkat na nagliligtas sa buhay ng kanilang anak. Ang lahat ng galit, lahat ng takot, lahat ng pagtatago, lahat ay nawala ng saysay sa harap ng katotohanan ito. Ang oras ay gumapang na parang pagong. Bawat minuto ay isang pagdurusa. Bawat tunog ng makina ay nagpapakaba sa kanya. Dumating ang mga resulta. Nakita niya ang pag-uusap ni Miguel at ng isa pang doktor, ang kanilang mga mukha ay seryoso, ang kanilang mga ulo ay tumatango habang tinitingnan ang isang film ng X-ray. Sa kanyang isipan, umikot ang lahat ng paano kung. Paano kung may nagawa siyang mali? Paano kung may hindi siya napansin? Ang simpleng ubo paano ito humantong sa ganito? Kasalanan niya ba ito?
Matapos ang tila isang kawalang hanggan, lumapit si Miguel sa kanya. Umupo ito sa tabi niya. Ang aura ng pagiging head surgeon ay bahagyang nawala. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaki na may pasan-pasang bigat ng mundo. Liana D. Simula niya, ang boses ay mababa at maingat. Sabihin mo sa akin, Migs, pakiusap niya. Kahit ano pa yan. Kailangan kong malaman. Huminga ng malalim si Miguel. Tumingin ito sa sahig bago muling tumingin sa kanyang mga mata. The X-ray shows an abnormal heart shape. A boot-shaped heart. The ES confirms it, Liana. I think Kia has a congenital heart defect. A rare one. Parang nabingi si Liana. Ang mga salita ay pumasok sa kanyang tainga pero hindi niya maintindihan. Congenital. Isang bagay na dala ng anak niya mula pa noong ipinanganak. Isang bagay na hindi niya alam. Anong ibig sabihin niyan, nanginginig niyang tanong. Kailangan pa natin ng mas maraming pagsusuri, 1-2 etyo para makasiguro, sabi ni Miguel, at sa unang pagkakataon, narinig ni Liana na pumiyok ang boses nito. Pero ang hinala ko, it's a combination of 4 heart defects. Based on the symptoms, it could be tetralogy of Fallot. Isang pangalan ng sakit na parang isang sumpa. Doon na bumigay si Liana. Ang lahat ng lakas na pinilit niyang ipunin ay biglang nawala. Ang bigat ng 8 taong pag-iisa, ang takot kay Doña Esmeralda, ang sakit na nakaraan, at ngayon, ang katotohanang may malubhang sakit ang kanyang anak, lahat ay bumagsak sa kanya. Napahagulhol siya, hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas at masakit na pagtangis na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang pangarap, isang simpleng buhay, isang malusog na anak, ay biglang nagkalamat. Naramdaman niya ang mga braso ni Miguel na pumulupot sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi siya umiwas. Hindi siya nanlaban. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito at umiyak ng umiyak. Isinuko niya ang lahat ng kanyang bigat. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, hinayaan niyang may ibang sumalo sa kanya. At sa mga bisig ng lalaking sinaktan niya, sa gitna ng kanilang trahedya, naramdaman niya ang isang pamilyar na kanlungan. Niyakap siya ni Miguel ng mahigpit, ang isang kamay ay humahaplos sa kanyang buhok, habang nararamdaman niya ang pagtulo ng sariling luha nito sa kanyang balikat. Ang kanilang mga personal na hidwaan ay natunaw, pinalitan ng iisang damdamin, ang purong takot ng 2 magulang para sa kanilang anak. Nang medyo humupa na ang kanyang pag-iyak, isang cardiologist ang lumapit sa kanila. Isang mas matandang doktor na may mabait na mukha. A.S. De Leon, Nurse Reyes, sabi nito. Tiningnan ko na ang mga initial findings. Kung tama ang hinala ni A.C. De Leon, kailangan ni Gia ng agarang operasyon. Tumango si Miguel. I know, Doc. We need to stabilize her first and then schedule it. Umiling ang matandang doktor, ang mukha ay seryoso. Hindi mo naiintindihan, Miguel. The surgery she needs is extremely complex. Open heart surgery on a child. Only a handful of surgeons in the world are qualified to perform it with a high success rate. Tumingin ito ng diretsyo kay Miguel, ang mga mata ay puno ng isang mabigat na katotohanan. A.S. De Leon, your former mentor in the IHIS is one. And so are you. Ang bigat sa dibdib ni Miguel ay mas mabigat pa kaysa sa alinmang operasyon na hinarap niya. Ang mga salita ng cardiologist ay umalinggangao sa kanyang isipan, paulit-ulit na parang sirang plaka. Your former mentor in the FBIS is one. And so are you. Isang karangalan. At isang sumpa. Nasa loob siya ng kanyang opisina. 2:00 na ng madaling araw. Ang mga pahina ng medical journals ay nagkalat sa kanyang mesa, kasama ang mga kopya ng X-ray at ang pinakabagong 2 etyo result ni Gia. Kinumpirma nito ang lahat. Tetralogy of Fallot. Isang komplikadong depekto na nangangailangan ng isang milagro. Ang kape sa kanyang tabi ay lumamig na, hindi man lang niya nagalaw. Ang mga mata niya ay nanunuyo sa kakatitig sa mga imahe ng puso ng kanyang anak. Ang puso na siya mismo ang dapat mag-ayos. Ang isip niya ay nahati sa 2. Ang isip ng doktor ay nagsasabing kaya niya ito. Pinag-aralan niya ito. Ginawa na niya ito noon sa ibang mga pasyente. Ngunit ang puso ng isang ama ay sumisigaw sa takot. Paano kung magkamali siya?
Paano kung manginig ang kanyang kamay? Paano niya hahawakan ang scalpel para hiwain ang dibdib ng sarili niyang anak? Ang bawat posibleng komplikasyon ay 10 beses na mas nakakatakot. Isinandal niya ang ulo sa kanyang upuan at pumikit. Kailangan niyang makita si Liana. Kailangan niyang makita si Gia. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pediatric. Mula sa salaming bintana, nakita niya si Liana, nakaupo sa tabi ng kama ni Gia, hindi inaalis ang tingin sa anak. Ang buhok nito ay magulo, ang mukha ay pagod, pero may isang bagong determinasyon sa kanyang mga mata. Wala na ang takot na tumakbo palayo. Napalitan na ito ng tapang ng isang inang handang lumaban. Pumasok siya ng marahan. Tumingin si Liana sa kanya, at sa pagkakataong ito, walang pag-iwas. Isang pagod na pagtango lang. Lumapit siya sa kama. Si Gia ay mahimbing na natutulog, ang paghinga ay mas regular na ngayon dahil sa mga gamot. Pero ang mga monitor na nakakabit dito ay isang malupit na paalala ng panganib. Walang nagsalita sa kanila sa loob ng ilang minuto. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagbip ng mga makina. Kaya natin to, Liana, basag ni Miguel sa katahimikan, ang boses niya ay halos pabulong. Tumingin si Liana sa kanya, may luha sa gilid ng mga mata. Kailangan nating kayanin, Migs. Para sa kanya. Inabot ni Miguel ang kamay ni Liana na nakapatong sa kama. Nagulat ito sandali pero hindi nito binawi. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Ang init ng kamay nito ay parang isang angkla sa gitna ng rumaragasang bagyo. Dalawa sila sa bangkang ito. Hindi na siya nag-iisa. Magiging okay siya, sabi ni Miguel, mas para sa sarili niya kaysa kay Liana. Is promise. Isang maliit na ngiti, ang unang totoong ngiti na nakita niya mula dito sa loob ng 8 taon, ang sumilay sa mga labi ni Liana. Isang ngiting pagod pero puno ng pag-asa. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang takot, naramdaman ni Miguel ang isang sinulid ng pag-asa na muling nag-ugnay sa kanila. Nagpaalam siya para bumalik sa kanyang opisina, para pag-aralan pa ang kaso. Habang naglalakad sa tahimik na pasilyo, may natanaw siyang pamilyar na figura na papasok sa maliit na kapilya ng ospital. Ang kanyang ina. Nagtaka siya. Anong ginagawa nito dito sa ganitong oras? Bago pa siya makalapit, may isa pang tao ang sumunod dito sa loob ng kapilya. Si Liana. Napatigil si Miguel sa kanyang kinatatayuan. Mula sa siwang ng bahagyang nakabukas na pinto, nakita niya ang eksena. Nakaluhod ang kanyang ina sa harap ng altar. Maya-maya, tumayo ito at humarap kay Liana, na nakatayo malapit sa pinto. Hindi niya marinig ang kanilang pinag-uusapan, pero nakikita niya ang lahat. Ang likod ni Liana ay tuwid na tuwid, ang mga balikat ay tensyonado na parabang may pasa na mabigat. Samantalang ang kanyang ina, si Doña Esmeralda, ay kalmado, ang mga kamay ay magkasalikop sa harap, ang ekspresyon ay seryoso, ngunit hindi galit, na parang nag-aalok lang ng isang payo o isang tasang tsaa. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa dibdib ni Miguel. May mali. Ang katahimikan ng kanyang ina ay mas nakakatakot kaysa sa galit nito. Lumabas si Liana mula sa kapilya. Hindi siya napansin nito. Ang mukha nito ay blanko, parang isang taong nakakita ng multo. Ang pag-asa na nakita niya sa mga mata nito kanina lang ay ganap na nawala, napalitan ng isang malamig at basag na kawalan. Hindi alam ni Miguel kung bakit, pero hindi niya tinawag si Liana. Hindi rin niya hinarap ang kanyang ina. Bumalik siya sa kanyang opisina, ang isip ay mas magulo pa kaysa dati. Umupo siya sa kanyang lamesa at muling tinitigan ang mukha ni Gia sa kanyang cellphone. Ang kanyang anak. Ang kanyang responsibilidad. Hindi ito ang oras para sa pride. Hindi ito ang oras para patunayan ang sarili. Ito ang oras para gawin ang lahat, ano man ang mangyari, para sa kaligtasan ng kanyang anak. Mayroon siyang kailangang gawin. Dinampot niya ang telepono at nagdial ng isang international number. Ang numero ng kanyang mentor sa Amerika. Ang pinakamahusay na pediatric cardiac surgeon sa buong mundo. Pagkatapos ng ilang ring, may sumagot. Peterson, sabi ni Miguel, ang boses ay matatag ngunit may bahid ng pagmamakaawa. It's Miguel de Leon. I need your help. It's about my daughter. Habang nakikipag-usap siya, hindi niya alam na sa kabilang dulo ng ospital, isang kasunduan sa demonyo ang isinasara.
Isang kasunduan na babayaran ng kaluluwa ni Liana at ng puso ni Miguel. Isang alok na sinabi sa loob ng sagradong kapilya. Sasagutin ko ang lahat ng gastos, kahit magkano pa yan. Ipapalipad ko ang pinakamagaling na doktor dito. Pero may isang kondisyon, pagkatapos ng operasyon, kapag ligtas na ang bata, lalayo ka na sa buhay ng anak ko. Magpakailanman. Naglakad si Liana pabalik sa pediatric na parang isang kaluluwang nawawala sa sariling katawan. Ang mga salita ni Doña Esmeralda ay parang laso na gumagapang sa kanyang mga ugat, nilalamig ang kanyang puso, pinapatay ang bawat hibla ng pag-asa na nagsimulang tumubo kanina lang. Pagkatapos ng operasyon, kapag ligtas na ang bata, lalayo ka na sa buhay ng anak ko. Magpakailanman. Isang kasunduan sa demonyo, ginawa sa loob ng bahay ng Diyos. Ipinagpalit niya ang kanyang kaligayahan para sa kaligtasan ng kanyang anak. At sa puso niya, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Si Miguel, gaano man siya kagaling, ay isa lang doktor. Isang ama na emosyonal na sangkot. Kailangan niyang dumaan sa mga proseso ng ospital. Ngunit ang mga delyon ang pera nila, ang kapangyarihan nila, ay kayang magpabilis ng lahat. Kayang magdala ng pinakamahusay na doktor sa isang iglap. Sa isang sitwasyon kung saan ang bawat segundo ay mahalaga, ang alok ni Doña Esmeralda ay hindi isang pagpipilian, ito ay ang tanging daan. Tumayo siya sa labas ng salaming bintana ng kwarto ni Gia. Ang kanyang munting anghel. Ang kanyang buhay. Natutulog ito ng mahimbing, ang mukha ay payapa, walang kamalay-malay sa sakripisyong ginagawa ng ina para dito. Para sa'yo, anak. Lahat ng ito ay para sa'yo. Pumasok siya sa loob, umupo sa silyang kinaupuan niya kanina, at hinawakan ang maliit na kamay ni Gia. Dito na nagsimulang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Walang tunog. Mga patak lang ng sakit at pagpaparaya na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bawat luha ay isang paalam sa isang pangarap na sandali lang niyang nahawakan, ang pangarap ng isang buong pamilya. Isang pamilyang kailanman ay hindi magiging kanila. Kung ito ang presyo para mabuhay ang kanyang anak, babayaran niya ito. Babayaran niya ito araw-araw, sa bawat paghinga niya habang buhay. Kinabukasan, nagsimula ang kanyang pag-arte. Nagsimula siyang magtayo ng pader, ladrilyo bawat ladrilyo, sa pagitan niya at ni Miguel. Pumasok si Miguel sa kwarto ni Gia, ang mukha ay masigla, may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Liana, may magandang balita ako. Napatingin si Liana sa kanya, pinilit na maging blanko ang kanyang mukha. Ano iyon? Nakausap ko si E.C. Peterson. Ang mentor ko sa Amerika. Pumayag siya. Lilipad siya dito sa lalong madaling panahon para pangunahan ang operasyon. Siya ang pinakamahusay, Liana. Siya ang pinakamahusay, sabi ni Miguel, ang boses ay puno ng tagumpay at ginhawa. Sa ibang pagkakataon, luluhod si Liana sa pasasalamat. Ngayon, tumango lang siya. Mabuti kung ganoon. Nawala ang ngiti ni Miguel. Kumunot ang noo nito. Anong iyon lang? Mabuti kung ganoon. Liana, ito na ang hinihintay natin. Nagpapasalamat ako sa effort mo, Jeff De Leon, sabi ni Liana, ang bawat salita ay formal at malamig. Malaking tulong yan para sa anak ko. Anak ko. Hindi anak natin. Naramdaman ni Miguel ang pagbabago. Nakita niya ito sa paraan ng pag-iwas ng tingin ni Liana, sa higpit ng kanyang mga labi. Anong nangyayari, Liana? Tanong nito, ang boses ay naguguluhan. Kanina lang ni. Kanina, pareho tayong pagod at emosyonal, putol ni Liana. Ngayon, malinaw na ang isip ko. Ang mahalaga ay ang operasyon ni Gia. Ang mahalaga ay ang paggaling niya. Ang lahat ng iba pang bagay ay hindi importante. Ang lahat ng iba pang bagay. Iyon sila. Ang kanilang nakaraan. Ang kanilang posibleng kinabukasan. Sinubukan ni Miguel na lumapit. Sinubukan nitong abutin ang kanyang kamay. Liana, ano man ang problema, kaya nating pag-usapan. Ngunit mabilis na iniatras ni Liana ang kanyang kamay na parabang napaso. Ang simpleng galaw na iyon ay mas masakit pa sa isang sampal. Walang problema, Miguel, sabi niya, at sa unang pagkakataon, tinawag niya ulit itong Miguel, pero hindi ito tunog malambing. Tunog paalam. Kailangan lang nating maging propesyonal. Ikaw ang doktor.
Ako ang ina. Gagawin natin ang lahat para kay Gia. Hanggang doon na lang yon. Napaurong si Miguel, ang sakit at pagkalito ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Nakita ni Liana ang sakit na idinulot niya, at bawat piraso niyon ay dumurog din sa sarili niyang puso. Patawarin mo ako, Migs. Patawarin mo ako. Pero hindi niya ipinakita. Nagsuot siya ng isang maskara ng bakal, isang maskarang ginawa mula sa kanyang takot at sakripisyo. Bakit ka nagkakaganyan, Liana? Tanong ni Miguel, ang boses ay puno ng sakit. Akala ko ba magkasama na tayo dito? Tumingin si Liana sa malayo, sa monitor na nagpapakita ng tibok ng puso ni Gia, ang tibok na ipinaglaban niya. Gawin mo ang dapat mong gawin bilang doktor, sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng yelo sa operating room. Pagkatapos nito, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Ang umaga ng operasyon ay dumating na may bigat na parang isang makapal na kumot na bumabalot sa buong ospital. Para kay Miguel, ang hangin mismo ay tila mahirap hingahin. Nakaupo siya sa kanyang opisina, suot na ang kanyang blue scrubs, nakatitig sa kawalan. Nasa kabilang kwarto lang si Peterson, ang kanyang mentor, ang alamat na nagre-repaso ng mga huling detalye kasama ang team. Si Miguel dapat ang pangalawa sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, hindi siya si De Leon, ang magaling na siruhano. Siya si Migs, isang ama na ang puso ng anak ay nasa bingit ng kamatayan. Ang lamig ni Liana sa mga nakaraang araw ay parang mga maliliit na karayom na patuloy na tumutusok sa kanya. Hindi niya maintindihan. Sa panahong pinakakailangan nila ang isa't isa, itinayo nito ang isang pader na hindi niya kayang gibain. Ang sakit ay mas malala pa kaysa sa unang beses na iniwan siya nito. Kailangan ko ng lakas. Kailangan niya ng isang bagay na kakapitan. Isang paalala kung bakit siya lumalaban. Tumayo siya at lumapit sa isang lumang kabinet sa gilid ng kanyang opisina. Dito niya itinatago ang mga personal na bagay na dinala niya mula sa Amerika, mga bagay na ayaw niyang ihalo sa kanyang bagong buhay. Binuksan niya ang isang drawer. Naghahanap siya ng isang partikular na larawan, isang kupas na litrato nila ni Liana, kuha sa isang beach. Noong mga panahong simple pa ang lahat at ang tanging problema nila ay kung saan sila kakain ng hapunan. Sa kanyang paghahalungkat, napadako ang kanyang kamay sa isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon ng alaala niya kay Liana. Ang kahon na halos 8 taon na niyang hindi binubuksan. May kung anong nag-udyok sa kanya na buksan ito. Sa loob, naroon ang mga pinatuyong bulaklak ng sampagita, isang panyo na may borda ng kanyang initials, at ang liham. Ang kinamumuhian niyang liham. Kinuha niya ito. Ang papel ay luma na, ang sulat kamay ni Liana ay pamilyar pa rin. Minamahal kong Migs, kailangan mong sundin ang pangarap mo. Huwag mo na akong hintayin. Muli niyang naramdaman ang pamilyar na kirot. Ngunit habang ibinabalik niya ang liham sa kahon, may isang bagay na dumulas mula sa tupi nito. Isang mas maliit, mas luma at mas naninilaw na papel. Isang papel na ngayon niya lang nakita. Nagtaka siya. Kinuha niya ito at maingat na binuklat. Hindi ito sulat kamay ni Liana. Ito ay sulat kamay ng kanyang ina. Nagsimula siyang magbasa. Ang mga salita ay elegante, ngunit ang mensahe ay brutal. Liana, alam kong mahal mo ang anak ko. Ngunit ang pagmamahal na iyan ang sisira sa kanya. Isa kang mabait na bata, pero hindi ka nababagay sa pamilya namin. Kung hindi ka lalayo, sisiguraduhin ko, gamit ang lahat ng koneksyon at kapangyarihan ko, na hindi lang ang pangarap ni Miguel ang masisira. Wawasakin ko ang anumang pagkakataon na makapasok siya sa alinmang malaking ospital dito o sa abroad. Magiging isa na lang siyang pangkaraniwang doktor sa isang maliit na klinika habang buhay. Huwag mong hayaang mangyari iyon. Kung tunay mo siyang mahal, palayain mo siya. Habang binabasa niya ang mga salita, parang may bombang sumabog sa kanyang isipan. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakayanig na pagsabog ng katotohanan. Ang liham ni Liana, hindi ito sulat ng pamamaalam, ito ay sulat ng pagsuko. Ang takot sa mga mata ni Liana tuwing makikita ang kanyang ina, hindi ito takot ng isang empleyado, ito ay takot ng isang taong biktima ng pagbabanta. Ang biglaang paglamig nito sa kanya sa mga nakaraang araw, matapos itong kausapin ng ina niya sa kapilya. Nangyayari ulit. Hindi siya iniwan ni Liana. Ipinaglaban siya nito sa paraang alam nito.
Sinakripisyo nito ang sariling kaligayahan para protektahan ang kinabukasan niya. At ngayon, isinasakripisyo na naman nito ang sarili para sa kanilang anak. Isang nag-uumapaw na damdamin ang bumalot kay Miguel. Ang galit niya kay Liana ay natunaw, napalitan ng isang malalim na pagsisisi. At ang respeto niya sa kanyang ina ay gumuho, napalitan ng isang malamig at nagbabagang galit. Tumingin siya sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Mula roon, tanaw niya ang kapilya. At nakita niya si Liana sa loob, mag-isang nakaluhod, ang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Hindi niya nakikita ngayon ang babaeng nanakit sa kanya. Ang nakikita niya ay isang mandirigma na 8 taong nag-isang lumaban. Isang tapik sa kanyang balikat ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Miguel. It's time. Si Peterson. Tumango si Miguel. Inilagay niya ang 2 liham sa bulsa ng kanyang scrubs. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nanginginig ay naging matatag. Ang kanyang isip na kanina ay magulo ay naging kasing talas ng scalpel. May bago na siyang pinaglalaban. Hindi lang ang buhay ni Gia, kundi ang pamilyang ninakaw sa kanya. Ang operasyon ay tumagal ng 6 na oras. 6 na oras ng matinding focus. Bawat tahi, bawat clamp, bawat galaw ay perpekto. Si Miguel at si Peterson ay gumalaw na parang iisang tao, isang sayaw ng buhay at kamatayan. The repair is stable. We're closing. Ang mga salitang iyon mula kay si Peterson ay musika. Tagumpay. Pagod na pagod, ngunit may bagong lakas, lumabas si Miguel sa operating room. Sinalubong siya ng mga nurse. Pero hindi siya huminto. Hindi siya pumunta sa recovery room para tingnan si Liana. May kailangan muna siyang tapusin. Naglakad siya ng diretsyo sa pribadong waiting lounge, kung saan alam niyang naghihintay ang kanyang ina. At tama nga siya. Naroon ito, kasama si Katrina Alcaraz, parehong nakangiti na parang nanalo sa isang laro. Miguel, Hijo. Kamusta? Masayang bati ng Donya. Hindi ngumiti si Miguel. Lumapit siya sa lamesa, dahan-dahang inilabas ang luma at naninilaw na liham mula sa kanyang bulsa, at maingat na inilapag ito sa harap ng kanyang ina. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata nito, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Maaari niyo bang ipaliwanag ito sa akin, ma? 6 na oras. 6 na oras na parang 6 na taon. Nakaluhod si Liana sa kapilya, ngunit hindi niya alam kung ano ang kanyang idinadasal. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw, bumibigkas ng mga paulit-ulit na dasal, ngunit ang kanyang isip ay nasa operating room. Ang bawat tibok ng kanyang sariling puso ay isang paalala sa puso ng kanyang anak na kasalukuyang tinitigil, ginagamot at sana ay muling pinapatibok. Wala na siyang luha. Naubos na. Ang natira na lang ay isang manhid na pakiramdam, isang paghihintay sa hatol ng tadhana. Tinupad niya ang kanyang bahagi sa kasunduan. Ngayon, nasa kamay na ng Diyos at ng mga doktor ang lahat. Nang sa wakas ay may nagsabi sa kanyang tapos na ang operasyon at matagumpay ito, hindi siya tumalon sa tuwa. Hindi siya sumigaw. Isang malalim at nanginginig na paghinga lang ang kumawala sa kanya, na para bang ngayon lang ulit siya nakahinga ng maluwag sa loob ng 1 linggo. Dinala si Gia sa recovery room. Nakatingin lang si Liana mula sa salamin, pinapanood ang mga nurse na abala sa paligid ng kanyang anak. Nakakabit pa rin ito sa maraming tubo at makina, ngunit payapa na itong natutulog. Ang dating kulay asul sa mga labi at daliri nito ay napalitan na ng malusog na kulay rosas. Nakatayo siya roon, hindi alam kung gaano katagal, nang may tumigil sa kanyang tabi. Si Miguel. Inaasahan niya ang isang formal na ulat ng isang doktor. Ngunit ang nakita niya ay iba. Ang pagod ay baka sa mukha nito, ngunit ang mga mata nito ay hindi na naguguluhan o galit. Ang mga mata nito ay puno ng isang bagay na matagal na niyang hindi nakita, pag-unawa. At sakit. Isang sakit na para sa kanya. Hindi ito nagsalita. Sa halip may iniabot ito sa kanya. 2 piraso ng papel. Ang una ay pamilyar. Ang kanyang liham ng pamamaalam. Ang pangalawa ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang luma at naninilaw na papel. Ang liham ni Doña Esmeralda. Ang katibayan ng kanyang sakripisyo. Ang tanikala na gumapo sa kanya sa loob ng 8 taon.
Tumingala siya kay Miguel, ang mga mata ng lalaki, hindi makapaniwala. Saan mo paano mo di? Nasa loob ng kahon, mahinang sabi ni Miguel. Sa likod ng liham mo. Liana, bakit hindi mo sinabi sa akin? At doon, bumigay ang pader na itinayo niya. Ang lahat ng lakas, lahat ng pag-arte, lahat ng pagpipigil ay gumuho. Ang mga luhang akala niya inaubos na ay muling bumalong at dumaloy ng walang tigil sa kanyang mga pisngi. Dahil mahal kita, hagulgol niya, ang bawat salita ay puno ng sakit ng 8 taon. Dahil ayokong masira ang pangarap mo. Iyon ang sinabi niya, wawasakin niya ang lahat para sa'yo kung hindi ako lalayo. Umiling si Miguel, ang sarili niyang mga mata ay namumula na. Ang pangarap ko, ikaw ang pangarap ko, Liana. Noon pa man. Walang halaga ang lahat ng tagumpay ko kung wala ka. At ngayon ni. Pagpapatuloy ni Liana, ang boses ay nanginginig. Ginawa ko ulit. Kinausap niya ako sa kapilya. Ang sabi niya, sasagutin niya ang lahat, ang pinakamagaling na doktor kung lalayo ako pagkatapos. Para kay Gia, para mailigtas siya, pumayag ako. Sa wakas, naintindihan na ni Miguel ang lahat. Ang biglaang paglamig. Ang mga pader. Ang sakit na sinadya nitong idulot sa kanya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Hinila niya si Liana at niyakap ito ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagsisisi, pag-unawa at walang hanggang pasasalamat. I'm sorry, Liana, bulong niya sa buhok nito. I'm so sorry. Patawarin mo ako. Dapat pinrotektahan kita. Dapat nalaman ko. 8 taon kang nag-isang nagdusa. Patawarin mo ako. Umiyak si Liana sa dibdib nito, inilalabas ang lahat ng bigat. Ang yakap ni Miguel ay hindi na lang isang kanlungan, ito na ang kanyang tahanan. Ilang sandali silang nanatili sa ganoong posisyon. Nang medyo kumalma na sila, dahan-dahang pinunasan ni Miguel ang kanyang mga luha. Nakausap ko na siya, sabi ni Miguel. Si Mama. At si Katrina. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Na alam ko na. Natapos na ang mga laro niya. Sinabi ko sa kanya na ikaw at si Gia ang pamilya ko. At kung hindi niya kayo kayang tanggapin, hindi niya na rin ako kailangang tanggapin. Tumingin ito kay Katrina at sinabing, I'm sorry, but my heart belongs to the family. Si Liana ay nakatingin lang, hindi makapaniwala sa tapang ng lalaking kaharap niya. Paano si Peterson? Ako ang tumawag sa kanya, Liana. Hindi si Mama. Bago pa man niya ibigay ang alok niya sa iyo, ginawa ko na ang dapat gawin ng isang ama. Ang katotohanang iyon ay ang huling piraso na bumuong muli sa kanyang puso. Isang mahinang ungol mula sa loob ng kwarto ang nagpalingon sa kanila. Dahan-dahan, sabay silang pumasok. Papalapit sa kama. Unti-unting minulat ni Gia ang kanyang mga mata. Malabo pa ang mga ito, ngunit hinanap nito ang pamilyar na mukha. Mama ni. Mahinang sabi nito. Nandito si Mama, anak, sagot ni Liana. Hinahaplos ang noo ng bata. Tumingin si Gia sa lalaking nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng takot. Tumingin ito kay Miguel, pagkatapos ay kay Liana, at pagkatapos ay binalik ulit kay Miguel. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata. Papa! Ang isang salitang iyon. Ang isang tanong na iyon. Iyon na ang pinakamagandang tunog na narinig ni Liana at Miguel sa buong buhay nila. Hindi ito tanong na naghahanap ng kumpirmasyon, kundi isang pagkilala. Isang pagtanggap na natural at dalisay, na tanging isang bata lang ang makakapagbigay. Naramdaman ni Miguel ang pagbagsak ng kanyang mga luha, ngunit ngayon, ito'y mga luha ng purong kagalakan. Lumuhod siya sa tabi ng kama para maging kapantay ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang hinawakan ang maliit na kamay ni Gia na walang nakakabit na tubo. Anak, sabi niya, ang boses ay basag sa emosyon. Nandito na si Papa. Hindi na ako aalis. Ngumiti si Gia, isang ngiting pagod ngunit masaya, bago muling pumikit para magpahinga. Tumingala si Miguel kay Liana. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa ibabaw ng natutulog na bata. Walang salitang kailangan. Sa mga tingin nila, naroon na ang lahat, ang pagpapatawad, ang pangako, ang pasasalamat. Ang nakaraan ay hindi nabura, ngunit ang mga sugat nito ay nagsisimula ng maghilom. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Liana,
pinagsalikop ang kanilang mga daliri sa ibabaw ng kamay ni Gia. Tatlo na sila. Isang pamilya. Tapos na ang nakaraan, Liana, bulong ni Miguel, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mga mata ni Liana. Simulan natin ang bukas. Tinitigan niya ang kanilang magkahawak na mga kamay, nakapatong sa kamay ng kanilang anak. Isang perpektong trianggulo ng pag-ibig. Tayong tatlo. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malamig at nakakakabang mga pasilyo ng ospital ay napalitan ng mainit na sikat ng araw at ng amoy ng bagong gupit na damo. Isang malakas na tawanan ang umalinggaw sa parke. Mas mataas, Papa. Mas mataas pa, sigaw ni Gia habang tinutulak siya ni Miguel sa duyan. Ang mukha ng bata ay mamula-mula, ang buhok ay sumasayaw sa hangin, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa purong kaligayahan. Wala nang bakas ng karamdaman. Ang tanging peklat na naiwan sa kanyang dibdib ay isang paalala, hindi ng sakit, kundi ng katapangan at pag-ibig na nagligtas sa kanya. Nakaupo si Liana sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, pinapanood ang mag-ama. Ang puso niya ay puno ng isang kapayapaan na hindi niya akalaing mararamdaman niya ulit. Marami ang nagbago. Si Miguel ay nanatili sa attitude, ngunit natuto siyang iwan ang trabaho sa ospital. Ang dating si De Leon na laging seryoso ay napalitan ng isang si Papa na marunong magpatawa, magbasa ng mga kwentong pambata na may iba't ibang boses, at gumawa ng pinakamasarap na pancake tuwing Linggo ng umaga. Si Doña Esmeralda, matapos ang kahihiyan, ay umalis papuntang Europa. Hindi na sila nag-usap muli ni Miguel. Isang desisyon na masakit, ngunit kinailangan para maprotektahan ang bagong pamilyang binubuo nila. Lumapit si Miguel kay Liana at umupo sa tabi niya, iniwan si Gia na masayang naglalaro sa slide. Inakbayan siya nito. Malalim ang iniisip mo, mahal ko. Ngumiti si Liana at sumandal sa balikat nito. Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang lahat. Parang kahapon lang, ang mundo ko ay puno ng takot. Ngayon ni. Tumingin siya kay Gia, na kumakaway sa kanila mula sa itaas ng slide. Ngayon, puno na ito ng pag-asa. Hindi ito nagbago ng kusa, Liana, sabi ni Miguel, hinawakan ang kanyang kamay. Pinaglaban natin to, pinaglaban mo ito ng mag-isa, sa loob ng napakatagal na panahon. Tumingin si Liana sa mga mata nito. Wala na ang multo ng nakaraan. Natutunan na nilang pag-usapan ito, ang sakit, ang mga sakripisyo, ang mga pagkakamali. Hindi para manumbat kundi para maintindihan. Para maghilom. Natutunan nilang ang mga peklat ng kanilang nakaraan ay hindi dapat itago, dahil ang mga ito ang bumuo sa kanila, ang mga ito ang nagpatatag sa pundasyon ng kanilang pagmamahalan ngayon. Hindi ko na ulit hahayaang mag-isa ka, Liana. Pangako yan, sabi ni Miguel. Tumakbo palapit si Gia, dala ang isang maliit na kumpol ng mga ligaw na bulaklak. Mama, para sa'yo. Wow, thank you, I love. Ang ganda naman, sabi ni Liana, inaamoy ang mga bulaklak. Si Papa po ang nagsabi na bigyan kita, nakangiting sabi ng bata. Napatingin si Liana kay Miguel na kumindat lang. Mama, Papa, bili tayo ng ice cream, hiling ni Gia. Sige ba, sabay na sagot ng dalawa. Habang naglalakad sila papunta sa nagtitinda ng ice cream, si Gia ay nasa gitna, hawak ang mga kamay nilang dalawa. Isang perpektong larawan ng isang pamilya. Isang pangarap na natupad. Pagkatapos ng ice cream, habang papalubog na ang araw at nagiging kulay kahel at lila ang langit, bumalik sila sa ilalim ng puno ng akasya. Gia, anak, sabi ni Miguel, lumuhod sa harap ng bata. May ibibigay ako sa'yo. Pwede mo bang ibigay ito kay mama para sa akin? Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Miguel ang isang maliit at eleganteng kahon. Kinuha ito ni Gia, ang mga mata ay nanlalaki sa tuwa, at tumakbo papunta kay Liana. Mama, may surprise si Papa. Nanginginig ang mga kamay ni Liana habang tinatanggap ang kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit, ngunit napakakinang na diamante ang nakalagay. Isang singsing na sumisimbolo, hindi sa kayamanan, kundi sa isang pangakong dalisay at totoo. Tumingin siya kay Miguel. Nakaluhod na ito ngayon sa kanyang harapan sa damuhan. Hawak nito ang mga kamay ni Gia. Liana Reyes, simula ni Miguel, ang boses ay matatag ngunit puno ng emosyon. 8 taon kong sinubukang kalimutan ka.
8 taon akong nabuhay sa galit at pangarap ng tagumpay. Pero sa isang iglap, ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na mahalaga. Ibinigay mo sa akin ang pinakamagandang regalo sa buong mundo, ang ating anak. Tumingin siya kay Gia at mumiti. At ipinakita ninyong dalawa sa akin na ang tunay na pamilya ay hindi tungkol sa dugo o apelyido. Ito ay tungkol sa pagpili. Sa pagpili na mahalin, patawarin at ipaglaban ang isa't isa, araw-araw. Tumingin siyang muli kay Liana, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Ngayon, sa harap ng ating anak, sa harap ng Diyos, gusto kong pumili ulit. Pinipili kita, Liana. Ngayon at habang buhay. Will you marry me? Will you give me the honor of officially being your husband and a father to our daughter? Ang hangin ay huminto. Ang mundo ay tumahimik. Ang tanging naririnig ni Liana ay ang tibok ng kanyang sariling puso, isang pusong buo na, isang pusong naghilom na. Tumingin siya kay Miguel, ang kanyang pangarap. Pagkatapos, tumingin siya kay Gia, ang kanyang buhay. At ang mga luha na dumaloy sa kanyang pisngi ay mga luha ng purong kaligayahan. Tumango siya, hindi makapagsalita sa sobrang tuwa. Migs, sa wakas ay nasabi niya, ang boses ay basag. Isinuot ni Miguel ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit, habang si Gia ay tumatalon-talon sa tuwa sa kanilang paligid. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng isang ordinaryong parke, sinimulan ni Liana, Miguel at Gia ang kanilang bagong simula. Isang simula na binuo mula sa mga abo ng nakaraan, pinatatag ng mga pagsubok, at pinagliwanag ng isang pag-ibig na napatunayang kayang lagpasan ang lahat. At dito nagtatapos ang kwento ni Miguel, Liana at Gia. Sa lahat ng aming minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwento ni Liana at Miguel, hindi sila mga karakter lamang sa aking isipan. Sila ay naging mga tunay na tao na may tunay na sakit, pangarap at pagmamahal. Naramdaman ko ang takot ni Liana, ang galit at pagsisisi ni Miguel, at higit sa lahat, ang walang hanggang pag-ibig na nagbuklod sa kanila sa huli. Ang kanilang istorya ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa perpektong simula, kundi sa katapangan na harapin ang mga di-perpektong wakas at bumuo ng panibagong bukas. Ito ay isang paalala sa kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lamang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. At ito ay isang paalala sa pag-asa na laging sumisibol mula sa mga lamat ng nakaraan. Nais naming marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot sa kwento ni Miguel at Liana? Hinihikayat po namin kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy na lumikha ng mga kwentong tatatak sa inyong mga puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Ako po ang inyong manunulat, laging nagmamahal at nagpapasalamat.